Hello mga kapiso, welcome sa ating unang tips and tricks ng SHOT All-in-One module. So ngayon, i-discuss ko yung kung paano i-configure yung Allan Universal Coin Slot. So bago yon, yung i-demo ko palang video, magagamit nyo to ngayong bare months. So bakit? Kasi yung gagawin nating setup, parang promo siya, wherein yung piso, 5 minutes, 5 pesos, 25 minutes. Then yung 10 pesos, imbis na 50 minutes, gagawin natin siyang 60 minutes. So, bali magkakaroon ng bonus or bonus na 2 pesos. So, yung 2 pesos na yun na yung parang gagawin nating pamasko sa ating mga bata. So, hindi to compulsory. So, if ever lang gusto nyo mag-promo sa inyong mga computer shops or piso nets, pwede nyo gawin tong tutorial na to. So, una, anong kailangan natin? Syempre, yung setup ng Universal Coin Slot na may power. So, yan. Kita nyo, bukas yung timer ko. Then, bukas din yung coin slot ko. Next na kailangan yung mga sample coins na gagamitin. So, hanggat maaari, tagta 20 piraso to. Kaso nga lang, wala akong ibang coins. Kaya ito, tagdadalawa lang. Pero mamaya, may gagawin tayo dyan. So, hanggat maaari rin pala, yung coins na sample nyo, kailangan lahat ng klase ng piso. So, what do I mean? So, it's either bago, luma, makintab, magaspang, lahat ng klase ng piso, kailangan nyo, no? Para pag naghulog yung customer, hindi magiging maselan yung coin slot nyo. Kasi, if ever man bago lang yung hinulog nyo dyan, during programming stage, puro bago lang yung tatanggapin niya. So, kailangan, habang nire-reprogram nyo yung coin slot, iba't ibang coins yung ginagamit nyo. Okay? So, start na tayo. So, una, ano pang kailangan natin? Dalawang pin, pang press sa mga buttons na ito sa gilid. Kasi meron siyang lubog na mga button. Ayan. Hindi siya basta-basta napipindot sa kailangan ng pampindot. Okay, start na tayo. So, una, kailangan natin ng dalawang pin upang i-hold yung add saka minus button. So, habang in-hold natin yan, so, about 2 to 3 seconds, magiging letter A yung display niya dito. Okay, so, hold ko siya. So, yan po, nag-letter A. So, pagka letter A, pindutin agad yung settings na button sa taas. Kasi pag di nyo po siya pinindot, tong letter A na to, babalik agad yun sa 0. Yan, tulad yan. So, kailangan, pag hold ng dalawang button dito sa gilid, once na nag-letter A to, pindutin agad yung settings ng 2 to 3 seconds. So, ulitin ko, add and minus, diinan, sabay. Pag nag-letter A, diinan sa settings. Hanggang mag-letter E. Okay? So, pagka-hold ng 2 to 3 seconds, bitawan nyo, dun lang lalabas yung letter E natin. Oops, namatay yung coin slot, nabunot. So, be sure na habang ginagawa nyo itong setup na to, be sure yung connection nyo mahihigpit. Ulitin ko na lang. Add minus, sabay. 2 to 3 seconds. Pag nag-letter A, diinan si settings. Ng 2 to 3 seconds, then bitaw para mag-letter E. So ngayon, once na letter E na siya, dito, itong stage na to, dito natin nilalagay kung ilang sample or ilang type of coins yung gusto nyong i-accept ni Universal Coin Slot. So sa case natin, 3 sample coins yung gusto natin i-accept. Tama? Piso, 5, 10. So paano gagawin natin 3? So pindutin lang natin si add sa gilid. Ayan. Gawin natin 3. 1, 2, 3. So, nakadepende yan kung ilang klaseng coins yung gusto nyong itanggapin ni coin slot nyo. Sa case natin, 3 lang. So, kaya 3 yung gagawin natin. So, once na naset na sa 3, diinan ulit si set or settings sa taas ng 2 to 3 seconds. 1, 2, 3. Bitaw. So, lalabas H1. So, ano ibig sabihin ni H1? So, ito, si H1 naman, dito natin nilalagay kung ilang sample coins yung ihuhulog nyo during reprogramming stage. Mamaya, papakita ko kung ano yung tinutukoy kong reprogramming stage.
ito yung stage wherein hinaguhulog tayo ng coins na gustong i-accept ni CoinSlot. Okay? Sa case natin, gusto natin, normally kasi 20 times ka maghuhulog ng coins para salang-sala or piling-pili ni CoinSlot yung mga papasok. Okay? So, gawin natin 20. Paano? Si add lang ulit. Pindutin lang hanggang mag-20. Yan. 20. So, once na 20 na, di na ulit sa settings sa taas. 1, 2, 3. Yan. P1. So, pag lumabas na si P1, ito na yung pulse value. So, paano pulse value? Pag naghulog ka ng coin, ilan yung gusto niya maging value sa timer? So, it's either times 1, times 5, or times 10, di ba? So, ngayon, sa 1, sa unang type of coin, ilan pulse value yung gusto natin? So, 1, di ba? Kasi yung una nating hulog, piso eh. So, magiging times 1 lang siya. So, 1 lang yung gusto natin maging value ni piso. So, 1. After that, din na ulit sa settings. Bitaw. F1. So, ano naman si F1? Ito yung accuracy mode. So, ito, set nyo lang lagi sa 8. Ito yung pinaka-normal niya. Medyo mahirap lang yung button. Yan. Once 8 na, di na ulit sa settings. Ito, H2. So, ngayon, si H2 naman, kung mapapansin nyo, bumalik tayo sa second stage. Kasi diba kanina H1 yan? Kasi yung lahat ng 1 natin, ito yung mga settings para sa first type of coin. Ngayon, nasa 2 na tayo. So, ibig sabihin, yung mga susunod na settings na gagawin natin, ito naman yung sa settings para sa second type of coin natin, which is yung 5 peso coin. Ito yun. So, H2, anong nilalagay kay H2? Ito naman yung sample coins ulit na ihuhulog natin para tanggapin ni CoinSlot. So, ito, default din to, 20. Katulad kanina. Gawin nyo lang 20. Mahirap lang siyang pindutin. Yan, 20. Once 20 na, di na ulit sa settings. Taas, 1, 2, 3. Bitaw, P2. Sa P2 naman, ito ulit yung pulse or pulse value. So, dahil 5, anong gusto natin maging value ni 5? Syempre, times 5 lang siya. So, gagawin lang natin itong 5. Click the add. Yan. So, nasa sa'yo. Kung gusto mo maging times 6 yung value ng 5 mo, edi gawin mo 6 to. Pero kung 5 lang din. Yan, tulad ngayon, 5 lang yan. Hold ulit settings once good na. Bitaw. F2. Sa F2, ito ulit yung accuracy. So, default din to, 8. Yan. Ito yung pinaka last stage D. Settings ni second type of coin. So, once hinold ko si settings, pupunta naman tayo sa third type of coin natin. So, hold settings. Bitaw. Yan. H3 na. So, ngayon, ibig sabihin na to, lahat ng susunod na settings na gagawin natin para naman sa third type of coin natin, which is yung 10 peso coin. Okay? Kung napapansin nyo yung LED natin, nasa pangatlo na. Kasi nga, nasa third type of coin na tayo. So, kung mapapansin nyo, bago tayo pumunta dito, bago natin maggumawa tayo ng mga settings, di ba, nilagay muna natin kung ilang type of coins yung i-accept niya. 3 nilagay natin, kaya ngayon hanggang 3. Pero kung 4 nilagay nyo or kahit ilan, yun yung settings na gagawin nyo. Dahil 3 lang to, ito na yung pinaka last settings na gagawin natin. After that, babalik na to sa 0. Okay? So, bago yun, balik tayo sa ating setup. H3 or sa H, anong value niya? Ito ulit yung sample coins na ihuhulog natin, which is 20. So, default lang lagi, 20. Basta to yung H, laging 20 ilalagay nyo.